Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, dakilang Diyos, narito kami sa iyong paanan. Mahal na Panginoon o Diyos, humihiling muli ng iyong patnubay, gabay sa aming pong pagsasagawa ng banal mong gawain o Diyos sa lugar na ito. Sa aming Bible study, mahal na Panginoon, patuloy mo nawa kaming gabayan, maging sa bawat yugto ng aming mga gawain o Diyos, hallelujah, hanggang sa matapos ang aming pagsamba, samahan mo kami, mahal na Panginoon. Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Dakilang Diyos, linisin mo ang aming mga puso at kaisipan. Ama, banal sa lahat ng iyong mga anak o Diyos, patungo pa sa iyong banal na gawain sa lugar na ito. Sa kanilang mga paglalakbay, mahal na Panginoon, ingatan mo po sila. Maluwalhati mo silang paratingin, dakilang Diyos, upang sila man din ay makatamo ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyo, God. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances cast out, in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Purihin ang malapan. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen, hallelujah. Magandang umaga rin po sa lahat ng aking mga kasama sa lugar na ito ng Maribeles, mga minamahal, at ating mga co-preachers, ang ating mga elders, ating mga kapatiran, ating mga choir members, mga musician, technician, sa lahat ng ating mga kapatiran at maging sa ating mga webcast viewers here and abroad. Mga mahal, magandang umaga po. Tayo po'y sama-sama, mga mahal, makiisa sa ating pong mga gawain, mga kapatid. At mga mahal, ako'y nagagalak sapagkat muling nadalaw tayo ng mga kapatid natin from Pampanga. Amen. Praise God. Hallelujah. We miss you so much po. Praise the Lord. Praise the Lord po. Glory to God. Mga mahal. Hallelujah. Purihin naman ang Panginoon. Alam nyo, itong lugar na ito, mga mahal, para sa akin, ito po'y munting Getsemani. Amen ba? Ito po'y munting paraiso, mga mahal, sa mga maiinit na mga mananampalataya, sapagkat napakatahimik po sa lugar na ito. Amen. Napaka-presko sapagkat napakaraming mga puno, mga minamahal. Amen. At dito po'y talagang lubusan mong talagang makikipag-ugnay ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hallelujah. Wala pong istorbo. Amen ba? Isang malakas na palakpak po muli sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. God bless you po, mga minamahal. Tayo po'y dumako sa ating pong Bible study sa umagang ito, mga kapatid. At simulan po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Ating beloved brother Lazer sa ating English, mga mahal. From the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 16. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Amen. Amen. God bless you po. Ayon sa unang Korinto 10:16. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipag-isa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi baga siyang pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Purihin natin ang Diyos, ang mahal na Panginoon na magpala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal sa umagang ito, amen, hallelujah. Mga mahal, bigyan natin ng title ang ating pong pag-aaral, mga kapatid, The Lord's Supper. The Lord's Supper. Ang hapunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, ito po'y ginanap, mga kapatid ko, bago maghirap ang dakilang Diyos natin. Amen. At kasama po niya ang kanyang 12 apostoles, mga kapatid, sa kanila pong huling hapunan. Praise God. At mga minamahal, hindi po nagpabaya ang dakilang Diyos natin. Alam niya na siya po ay huhulihin na nung panahon na yon, mga minamahal, at siya po ay kakalad ka rin, siya po ay pahihirapan, at siya po ay magpapasa ng krus na mabigat, at siya po ay mamamatay sa ibabaw ng krus, mga minamahal, alang-alang sa ating kaligtasan. At sa kabila nung nakikita niya, nararamdaman niya na malapit na po siya, mga minamahal, humarap sa torture, mga minamahal, na kanyang papasukin, mga kapatid, pero hindi niya nakalimutan, hindi po niya nakalimutan ang kanyang mga alagad. Kaya kanya po, mga minamahal, tinawag sila at sila po'y tinipon, mga minamahal, upang isagawa po yung kanilang Last Supper. Kaya ngayon po, minamahal, Holy Supper po natin sa lugar na ito, ay nais ko pong dalhin sa inyo, mga kapatid ko, ang paksang ito, The Lord's Supper.
sapagkat maraming mananampalataya pa rin na hindi po maunawaan, mga minamahal, gaano kahalaga ang Holy Supper. Ano ba ang Holy Supper, mga minamahal ko? At ano po ba, mga minamahal ko, ang ginagawa natin once a month na ito, mga kapatid? Amen. Sabi ng English, mga minamahal, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Ang meaning po ng Lord's Supper or the Holy Supper, mga minamahal, ay communion. Amen po ba? Communion, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan ay fellowship or mutual participation or sharing. Mga minamahal, yan ang ibig sabihin niyan. At pangalawa pong ibig sabihin, mga minamahal ko, ng Holy Supper, ng Last Supper ay giving of thanks. Pagbibigay, mga minamahal, pasasalamat. Amen? Matthew chapter 26, verse 26 and 27. Ngayon, mahal, basahin po natin muli. From the book of Matthew, chapter 26, verses 26 and 27. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it. Amen. Amen. God bless you po. Sa Tagalog po. Ayon sa Mateo 26, 26 hanggang 27. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito, ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid ko, ang dakilang Diyos ay siya po ay nagbigay ng huling hapunan sa kanyang mga apostoles. At mapapansin po natin, mga minamahal, na iisang tinapay lang ang gamit. At iisang inumin lang, mga minamahal. Ang isang kapa, mga kapatid, ang kanilang ginamit sa kanilang lahat. At sila po'y uminom, mga minamahal, isa-isa. Sila po'y kumain sa isang tinapay. Amen. Say, praise the Lord. It is an act of love, mga minamahal, ang kanilang ginawa. Amen. Ito po, mga kapatid ko, ay simbolo ng pagkakaisa, pagmamahalan. Lahat magsabing praise the Lord. An important act, mga minamahal, yung napakahalagang gawain ng kanilang ginawa nung sila po ay nagsagawa ng Last Supper. So nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, unawain po nating mainam kung bakit isinasagawa po natin ang Holy Supper, mga kapatid. Amen. Para ang ating mga gagawing ito, mga minamahal, hindi nagiging walang kabuluhan sa atin. At higit sa lahat, hindi po magagalit ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat kung hindi po natin irespeto, hindi po natin igalang at bigyang sagrado, mga minamahal ko, na pagsasagawa itong Holy Supper, mga kapatid, sabi ng Biblia, mga minamahal, ay marami sa atin ang masasakitin, sabi ng Bible. Marami sa atin, may mahal, ang nangamatay. Mga kapatid, patuloy natin, may mahal, pag-aralan. Ang meaning po ng Holy Supper, mga minamahal, ay isang meaning pa po ng Holy Supper, mga kapatid, ay unay, it is memorial. May mahal. Yan po ang Holy Supper. Inaalaala natin, may mahal, atin pong ginugunita, mga kapatid, yung kahirapan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 25 po. May mahal, basahin po natin. From the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 25. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft ye drink it in remembrance of me. Amen. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 25.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabi siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagsalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro ng pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo mo yung mahal, gano'ng kahalaga ito. Gano'ng kahalaga ito, mga minamahal ko. Binigyan pa niya ng panahon, ng oras, ang kanyang mga apostoles, mga kapatid, upang ipadama ng dakilang Diyos yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga tagasunod. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat, mga mahal? Praise God. Ano sabi rito, mga minamahal ko, ng ating pinag-aaralan, mga mahal, ating pong kinakain ng tinapay, mga kapatid, sa ating Holy Supper bilang memory, mga mahal. Bilang alaala, mga kapatid ko, sa kanyang katawan na nabayubay sa krus, mga mahal, na sugatan. Amen. At mga minamahal, ang latigo, mga kapatid ko, na tumama sa katawan ng mahal na Panginoon, sa malambot na katawan ng mahal na Panginoon, ay may talim ang dulo. Mga kapatid, na kapag yan po'y hinampas mo sa mesa, yung mesa po'y nawawakwak. At yun po'y pinanghampas sa malambot na katawan ng mahal na Panginoon. At hindi ko nabasa sa Biblia, mga mahal, kung ilang hampas ang natanggap ng dakilang Diyos sa kanyang katawan, mga kapatid. Ang nabasa ko lang sa Biblia, mga mahal, hindi po mailarawan, hindi po maisalarawan, mga minamahal ng tao, gaano po yung pagkawasak ng katawan ng mahal na Panginoon nung siya'y nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang ibang malalim sa pananaliksik ng Biblia ay labas yung kanyang mga ribs, o mahal. Naglabasan yung kanyang mga tadyang, mga kapatid ko. At talagang napaka kahabag-habag, mga minamahal ko, yung kanyang kalulos-lulos, yung kanyang kalagayan bilang nagkatawang tao, mga minamahal. At yun po ay kanyang binata, yun po ay kanyang hinarap. Alang-alang po sa kaligtasan nating lahat. Alang-alang sa pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating lahat. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya nga, mga mahal, nung sila po ay nagkaroon ng Last Supper, binili ng dakilang Diyos, mga mahal, alalahanin nyo ito. Sa tuwing kayo'y magkakatipon, alalahanin nyo ito. Amen. Praise the Lord. Napakabait ng mahal na Panginoon, mga mahal. We eat the bread in memory of His body, and we drink the cup in memory of His blood. Mga mahal, yung palang grapes na yun, mga kapatid, na pinainom, ay pahiwatig ng dakilang Diyos yun sa kanyang mga alagad. Mga mahal, ang sabi niya, hindi na ako kakain ng ubas dito sa lupa. Ang susunod na kain ko ng ubas, kasama ko kayo, kapiling ko kayo sa langit, sa kalangitan. Basahin natin may mahalang talata. Matthew chapter 26, verse 28. From the Gospel according to St. Matthew chapter 26, verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Tagalog po, may mahal. Ayon sa Mateo 26:28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nagkaroon po ng New Covenant, mga kapatid ko, yung New Testament, dahil po sa shedding of the blood of the Lord. Nagkaroon po tayo, mga minamahal, ng New Testament dahil daw po sa shedding of blood ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Amen. Imagine, mga minamahal, wala tayong binayad ni 5, wala tayong binayad, wala tayong effort na ginawa, mga minamahal, para tanggapin natin ang kaligtasan.
Nagsugo lang ang dakilang Diyos ng kanyang propeta. Nagsakripisyo, mga minamahal ko. Sabi ng ating beloved honorable pastor nung aming kausap siya nung kanyang kalakasan, mga minamahal, sabi niya, nagtataka ako, sabi niya, bakit nakapag-aayuno ko ng 40 days, hindi ako, sabi niya, mga minamahal, nakayanan ko, ang sabi niya, mga kapatid ko. Maraming beses na ako'y inudyukan ng mahal na Panginoon na mag-ayuno ng mag-ayuno ng mag-ayuno. Yun pala, sabi niya, pahahawakin ako ng dakilang Diyos na napakalaking congregation. Amen. Milyon, mga minamahal ko, ang member ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Nagsimula lamang sa 2 tao, mga minamahal. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeda. Mahal. Lahat tayo naging bunga nila. Amen po ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit naging maganda ang bunga? Mahal, bakit naging maganda rin ang bunga sa alas-asin, mga kapatid ko? Amen. Dahil itinuro sa atin ang ating beloved parents in the Lord ang tamang katuruan. Itinuro sa atin, mahal, paano natin tatanggapin at isasagawa ang Holy Supper, mahal, ng may respeto. May paggalang, may pagpipitagan. Amen po ba? May pagpapahalaga, may pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Amen? Mahal, huwag niyong kalilimutan ang ginamit ng mga apostol at ang mahal na Panginoon sa Lord's Supper, sa hapunan, mga minamahal nila, isang malaking tinapay lang, isang tinapay lang, mga minamahal, at isang basong grape, mga minamahal. Doon lahat sila uminom. Doon lahat sila kumain. Wala pong kanya-kanya. Amen. Wala pong nagtago ng kanya-kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, unity. Amen. We are one in the body of Christ. Amen. Isa tayo sa katawan ni Kristo. Ang mahal na Panginoon, siyang ulo, mga minamahal. Tayo ang katawan. Amen po ba? Wala pong katawan na nagkakabahabahagi. Walang katawan, mga minamahal, naghiwa-hiwalay. Nagkakaisa tayo sa puso't isipan. Wala tayong ibang layunin, mga minamahal, kundi luwalhatiin, dakilain ang mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen po ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 9, verse 22, mga mahal. From the book of Hebrews chapter 9 verse 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Amen. Sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Maliban po sa pagdanak ng dugo, pagbuhos ng dugo ay wala pong kapatawaran, sabi ng banal na kasulatan. Without shedding of blood is no remission of sin, sabi ng Bible. Kaya mga mahal, napakahalaga nito. Maging sa Old Testament po, sa Old Testament, mga mahal, yung Israelites nung araw, ginagamit nila, mga kapatid ko, na instrumento para hindi po sila madamay sa salot na ibinuhos ng dakilang Diyos sa Egypt. Mga mahal, ang ginamit nilang instrumento, dugo. Naglalagay sila ng dugo, mga mahal, sa doorpost, sa mga haligi ng mga pintuan, mga kapatid. Nang sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, Moses, mamayang gabi, bababa diyan, mga mahal, ang angel of death, at pupuksain lahat ng panganay ni Paraon, mula sa hari hanggang sa hayop. Lagyan mo ng dugo ang doorpost ng iyong mga ng Israel, mga mahal. At pag nakita ng angel of death ang dugo sa kanilang pintuan, lalampasan sila, hindi sila kasama sa salot. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng banal na kasulatan. Mga mahal, Exodus chapter 12, verse 7. Itatalo natin sa verse 12 hanggang 14 po, mga minamahal ko. From the book of Exodus chapter 12 verse 7, then 12 to 14. And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper doorposts of the houses, wherein they shall eat it. 12 to 14. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, Amen. both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment.
I am the Lord. Yes, Lord. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of the Egypt. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ayon sa Exodo 12:7 talon sa 12 hanggang 14. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay ng kanilang kakainan. 12. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao o maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na iyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo. Amen. At walang salot na sa inyo na papatay sa inyo. Pananakit ko sa lupaing Ehipto. 14. At ang araw na ito ay magiging sa iyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Tingnan niyo mo yun, mahal. Ang dugo ay pinakatanda, sabi ng ating mahal na Panginoon. Moses, ang dugo na ipubuhos, ipapahid niyo sa doorpost, ay siyang pinakatanda. Pinakatanda, mga inmahal, na sila'y pag-aari ng dakilang Diyos. Amen? Pagkalampas, mga inmahal, ng angel of death, mga kapatid, lalampasan kayo. Hindi papasok ang salot. At sa huli, mga minamahal na talata, ang sabi niyo ron, gawin niyo itong alaala. Gawing memorial, mga inmahal. Kaya ang meaning po ng Holy Supper, mga kapatid ko, una ay, it is a memorial. Amen. Ito po'y alaalahanin natin, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pangalawa, mga kapatid ko, it is a proclamation. Amen. Kinakailangan pong ipahayag natin ito. Kinakailangan po, mga mahal, na ipakilala natin ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, mga kapatid. Nang sa ganun, kung paano yung ating respeto ngayon, kung paano yung ating pagpapahalaga ngayon, mga mahal, sa ating Holy Supper, ay ganun din po ang gawin nila, mga mahal. Amen. Si praise the Lord. Napakahalaga nito, mga kapatid. Kapag ito'y pinahalagahan natin, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung paanong nilalampasan ng angel of death, mga kapatid ko, ang Israelites, mga kapatid, sapagkat may dugo. Ganon din sa panahon natin ngayon. Mga mahal, kailangan mahugasan ka ng dugo ng ating mahal na Kristo. Kailangan, mga mahal, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay, mga mahal. Huhugasan ng dakilang Diyos ng kanyang dugo ngayon ang iyong mga kasalanan. Amen po ba? I-praise the Lord, mga mahal. Sapagkat kung hindi natin tatanggapin, kikilalanin, mga mahal, itong dugong ito, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, sabi ng nabasa natin, mga mahal, kung walang pagdanak ng dugo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Amen po? Mga mahal, kaya pinapahayag natin ito, mga kapatid ko. We proclaim our faith in the Lord's return, mga kapatid. Amen. Isang bagay, mga minamahal ko, na ito po ay pagpapakilala natin sa ating pananampalataya, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga loved ones, sa ating mga anak, mga minamahal. Amen. Nasabi po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 26, mga kapatid. Pasahin natin. Unang Korinto, kapitulo 11, talatang 26. Amen. From the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Yes, Lord. Sa aklat ng unang taga-Korinto, kapitulo 11, versikulo 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Ang Holy Supper pala, mga mahal, ito po yung ginaganap natin. Ipinapahayag din po natin, mga kapatid, na mayroong Diyos na darating.
Amen ba? Na merong dakilang Diyos, mga minamahal, na hinihintay natin. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death, mga mahal, till He comes. Pinapakilala natin, mga kapatid ko, na kaya tayo nananatili sa paglilingkod dahil merong naghirap na Diyos. Merong nagkatawang tao na Diyos, mga mahal. Amen. Tumubos sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya kung hindi natin maintindihan ito, hindi natin maunawaan ito, mga mahal, baliwala yung ating paglilingkod. At hindi natin pahalagahan yung ating paglilingkod. Dadulo tayo o hindi, mga mahal, wala na ta sa atin yun, mga kapatid ko. Oh? Magiging routine na lang natin, mga mahal, yung pagdalo, hindi pagdalo, parang pareho lang, mga kapatid. Wala tayong kinasasabikang langit. Wala tayong iniiwasang impyerno, mga mahal. Ang sa atin, mga kapatid ko, church-goer lang tayo. Cheerer lang tayo. Amen ba? Mga mahal, yung sapat ng makadalo, mga kapatid ko, at magmasid-masid, mga kapatid. Pumalakpak ng konti, mga mahal. Pagkatapos po, uuwi na, mga kapatid ko. Hindi ganon. Hindi dapat ganon. Amen po ba? Say praise the Lord, mga kapatid ko. Sa ating pagdalo, sa ating pagsamba, kahit hindi Holy Supper, mga mahal, sa ating pagdalo, ipinapahayag natin, mga kapatid ko, yung may Diyos na naghirap ng dahil sa atin. At siyang hinihintay natin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. Praise God. Paano po tayo nagsasagawa ng Holy Supper, mga kapatid? Para maunawaan po natin, mga mahal. Para lahat po ay maka-join. Kahit kami po, kapag kami nag-preach, mga mahal, sa ibang bansa, mga kapatid ko, pag Holy Supper po nila ron, ay naghahanda po kami ng tinapay at ng grape sa aming harapan, sa harap ng computer, mga kapatid. Nakikiisa kami. Amen ba? Kahit katatapos na ng Holy Supper dito, mamaya, mga minamahal sa ibang bansa naman, mga kapatid. Kahit katatapos lang, minamahal, kinakailangan mag-prepare kami, mga kapatid, ng ating pong grape at ng tinapay. Bakit? Pakikiisa yan. At pag nakita yan, mga minamahal nila, kahit na po tapos na mag-Holy Supper dito, mga kapatid, yan po'y pagpapahalaga. Paggalang. Amen. Bakit tayo nagsasagawa ng Holy Supper, mga minamahal? To be done with reverence. Ginaganap natin ito, mga mahal, ng buong paggalang. May nagigitara ba? Ginaganap natin ito ang buong paggalang, mga minamahal ko. 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Basahin natin. From the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ayon sa unang Korinto 11:27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Amen. Sino man ang sumalo sa banal na hapunan na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko. So magsasagawa po tayo ng ating Holy Supper, mga kapatid ko, yung dapat, mga kapatid, yung ating mga puso ay worthy. Amen. Worthily. Napakahalaga niyan, mga minamahal. May pinakamataas na paggalang, mga kapatid. Dahil pinakamataas po na halaga ang binayad ng dakilang Diyos para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Anong halaga yan, may mahal? Hindi po pilak, hindi pera, hindi ginto. Dugo ng mahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo? 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, may mahal, basahin po natin, beloved brother. Let's. From the book of 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, Amen. but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Amen. Thank you, Lord Jesus. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 19, na inyong nalalamang kayo tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan na pamumuhay na pinamana sa inyo ng inyong mga magulang,
kundi ng malahalagang dugo, gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Walang kapintasang dugo, mga minamahal. Banal na dugo ng ating mahal na Panginoon ang siyang pinambayad sa atin. Amen. So mga minamahal, failure po tayo to observe with proper reverence brings condemnation. Yung wala pong sapat na pagrespeto sa pagkilala sa dakilang Diyos sa kanyang Lord's Supper, paghatol ng dakilang Diyos yan, mga mahal ang nakalaan para sa kanila, mga kapatid. Tingnan natin, buksan natin ang Hebrew chapter 10, verse 28 hanggang 30. Sinampol po ni St. Paul dito, mga mahal, si Moses. Yung kautosan ni Moses, yung hindi gumalang sa kautosan ni Moses, mga minamahal, ay death penalty, mga kapatid ko. Papatayin. Binanggit dito, mga mahal, yung dugo ng mahal na Panginoon. Yung yumurak sa dugo, sabi rito. Yung hindi magpahalaga at yumurak sa dugo, mga mahal, anong gagawin? Hebrew chapter 10, verse 28 hanggang 30. From the book of Hebrews chapter 10 verses 28 to 30. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who had trodden under foot the Son of God, and had counted the blood of the covenant, Amen. wherewith he was sanctified, an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace? For we know him that had said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, nakakatakot ang talatang ito, mga kapatid. Pakinggan nyo, sundan nyo, mga minamahal, sa Tagalog. Ayon sa Hebreo 10:28-30. Ang mapagwalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Gaano pa kaya, sabi rito, mga mahal, ang tatamuhin ng Kristiyano, ng tao, mga mahal, na umaring hindi banal sa dugo ng mahal na Panginoon, sabi rito. Kaya sabi niya sa talatang 30, mga minamahal, akin ang paghihiganti. Nakikinig po mga anak ng Diyos? Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Mga mahal, sabi ng ating mahal na Panginoon. Isang talata pa po, mga kapatid ko, ang supporting verse dito sa ating talatang ito. 1 Corinthians chapter 11 verse 29, mga mahal, tingnan po natin. Mga kapatid, kapag kumain tayo, mga mahal, uminom tayo, mga kapatid, sa Holy Supper na hindi karapat-dapat, ano sabi ron? From the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 29. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Yes. Amen. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 29, sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, dapat with reverence. Amen po ba? May buong paggalang, say praise the Lord, mga kapatid. At pangalawa, mga minamahal ko, to be done with self-examination. Gagawin natin, mga minamahal, tayo po'y makikipartake, mga kapatid, sa Holy Supper natin with self-examination. Gawin nating may pagsisiyasat daw sa ating mga sarili. Hindi po basta, mga minamahal, pag sinabing itaas ang tinapay, mga kapatid ko, yung iba, mga minamahal, sinusubo ka agad. Mga kapatid, itaas ang grape, mga minamahal, yung iba, iniinom ka agad, mga kapatid ko. Parang baliwala lang. Parang mga minamahal ko, napakasimple lang. Holy Supper ngayon, yun lang, ganun lang. Mga minamahal. Yung iba, binibiro, mga kapatid. Naalala kong isang patotoo. Mga minamahal, nung tayo po ay ang Sunday service pa natin noon, mga minamahal, na nasa Villaronet. At alam po ninyo, mga kapatid, merong isang mama
merong isang baguhan, mga minamahal, na hindi pa po nabautismuhan. Ang pinapangaral, ang pinapaliwanag ng ating beloved parents in the Lord, mahal, sa lahat po ng hindi pa nabautismuhan, hindi po kayo maaring sumali sa banal na hapunan. Ngunit, kung kayo po'y mangangako pagkatapos ng gawain natin ngayon, kayo po'y magpapabautismo sa tubig, ay pwede na po kayong sumali sa banal na hapunan. O mahal. Yung isang mama, mga kapatid ko, ay nangako. Sabi niya, magpapabautismo ako mamaya. Mga mahal. So natapos po yung Holy Supper. At nung nilipitan po siya, mga mahal, ng mga magbabautismo, biglang kinuha niya yung sanggol, mga mahal, ng kanyang misis. At hinawakan. At ang katwiran niya, mga mahal, hindi ako pwede magpabautismo kasi may baby ako eh. So niloko niya, mga mahal. Alam po ninyo, mga kapatid, pag uwi niya, paglabas pa lang ng bahay-sambahan, mga mahal, pagbaba, nabundol siya ng sasakyan, patay, on the spot. Ganon, mga mahal. Hindi dapat biruin. Amen po ba? Dapat, mga minamahal, seryoso, mga kapatid. May takot sa mahal na Panginoon. Takot na pagpapasalamat sa dakilang Diyos sapagat, mga minamahal, inari ka, ibinahagi ka, mga kapatid. Tinawag ka ng dakilang Diyos para makibahagi sa Holy Supper na yan. Sino tayo? Amen ba? Yung nag-Holy Supper, may mahal, alalahanin natin yung kamatayan niya. Yung kanyang kahirapan sa krus, may mahal. Hallelujah. Mga kapatid. At alam niyo, may mahal, kapag tao sa puso talaga, kapag mula sa ating mga puso, may mahal, hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid ko, alam niyo, yung tulo ng luha mo, may mahal, hindi mo mapigil yan. Mga kapatid. Umiiyak ka dyan, may mahal, nagmamakaawa ka sa mahal ng Panginoon. Salamat sa mahal ng Panginoon sapagkat nakabahagi po ako sa Holy Supper. Amen po ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. So to be done with self-examination, gawin po nating may pagsisiyasat sa ating mga sarili. Mga mahal, kung ano yung kasalanan natin, kung ano yung mga pagkukulang natin, pagsisihan natin, tao sa puso, bago tayo sumalo sa banal na hapunan. Pangatlo, mga mahal, to be done with other Christian, mga kapatid ko. Amen. Halimbawa, mga kapatid, meron tayong kagalit. Meron tayong kinaiinisan, mga minamahal. No. Tayo po ay merong tinatawag na proud look, mga kapatid ko. Mataas masyado yung ating tingin sa ating sarili. Minamahal. Yung tingin natin sa iba ay napakababa, mga minamahal ko. Oh? Yung meron ka, minamahal, wala sa iba, kaya ang taas ng ating tingin sa sarili, minamahal. Mga kapatid ko, ibaba natin yan. Amen. Acts chapter 20, verse 7, mga kapatid. From the book of Acts chapter 20, verse 7. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Amen. Bago natin basahin sa Tagalog, sabi rito, the disciples came together to break the bread. Amen ba? And upon the first day of the week, when the disciple came together, sabi rito, nang ang mga alagad, mga mahal, ang mga disciple ay nagkaisa, mga kapatid. Nagtipon na nagkaisa, mga mahal, upang kanilang i-break yung bread para kanilang pagbahabahaginin sa bawat isa. Co-equal. Walang marami, walang konti. Mga mahal, may nakakain, hindi nakakain. Mga kapatid ko, merong Sharon, mga mahal, walang Sharon doon. Amen ba? Alam niyo ba yung Sharon? Yung kain na, malot pa. Amen? Nakakahiya yun, mga minamahal. Ang mga mga disipulo, mga minamahal, followers of Christ, hindi ganun ang ginawa. Ang ginawa nila, mga kapatid ko, co-equal. Amen? Sa isang tinapay, mga kapatid, naghati-hati sila. Mga minamahal. Sino pang hindi kumain? Mga kapatid ko, tinitinan nila, sino pang hindi kumain? Wala pong sobra. Wala pong balot. Amen? Nakikinig po ba kayo? Palakpakan natin ang dakilang Diyos. To be done with other Christian. Wait, mahal, yan ang dapat po natin gawin, mga kapatid. At ito po i-practice natin sa ating pagkain sa araw-araw. Maganda po ito. Amen ba? So mga minamahal, we commune not just with the Lord, but with one another. Amen. Hindi natin ginagawa yung mahal dahil sa, mga kapatid, sa ating mga sarili, mga mahal lamang. Kundi sa lahat, mga mahal ng mga kapatid natin.
To be open. May mahal, ito ang kasunod. Palagi, mga kapatid ko. Oh, to be open, may mahal. 1 Corinthians chapter 11, verse 24 and 25. Ito po yung ating binabasa, may mahal, kapag ating Holy Supper. Basahin natin muli. From the book of 1 Corinthians chapter 11 verses 24 and 25. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Amen. Glory to God. Tagalog po, minamahal. Ayon sa unang Korinto 11:24 hanggang 25. At nang siya'y magpasalamat at kaniyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan at pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pagpapaalala sa akin." At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, "Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin." Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Gawin nyo ito. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom, sabi rito. Sa pag-alaala sa akin. Gusto yan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Alalahanin natin siya lagi. Huwag natin siyang kalimutan. Amen ba? Nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Palagi natin gawin, mga kapatid ko. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya mga minamahal, ihanda natin ang Matthew chapter 26 verse 29. Maganda po ito, mga kapatid ko. Oh. Ang Lord's Supper ay very special po ito, mga kapatid ko. Special memorial of His death for our sins, mga kapatid. Napaka-special, mga minamahal ko. Ito po'y pag-aalala natin, mga minamahal, na merong dakilang Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Hindi natin mararating yung narating natin ngayon. Hindi po natin mararating, may mahal, yung inyong estado ngayon sa buhay, mga kapatid, kung wala pong dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo. At kung wala tayong pastor, kung hindi naglagay ang mahal na Panginoon ng kanyang propeta, may mahal, sa ating unahan, mga kapatid, hindi magiging ganito kaganda yung ating buhay. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Malapit na tayo magtapos, mga mahal. Matthew 26 verse 29. From the Gospel according to St. Matthew chapter 26 verse 29. "But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Oh, glory to God. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 26, versikulo 29, "Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako inom nitong mabunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng dakilang Diyos, hindi na ako iinom mula ngayon. Huli na yon, last supper nga eh. Hindi na ako inom ng katas ng ubas na ito, sabi niya. Until that day, hallelujah, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Amen. Hallelujah. Say praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sa huling bahagi ng ating pong, mga mahal, pag-aaral, may mga nagtatanong, bakit ang mga taga Jesus Miracle Crusade hindi kumakain ng dugo? Kung ano yung ating pagkaunawa sa ating aralin ngayon, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo kumakain ng dugo. Amen. Pinag-uutos ng dakilang Diyos, pinagbabawal niya yan. Isulat niyo po, Acts chapter 15, verse 20 and 29, mga kapatid. Acts chapter 15, verse 20 and 29. From the book of Acts chapter 15 verse 20 and 29. "But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood." 29. "That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well.
fare ye well. Amen. Amen. God bless you po, beloved. Ayon sa mga gawa, 15, 20, talon sa 29. Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. 29. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mag-ilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, iyan po ay sinabing maliwanag ng banal na kasulatan. Iwasan daw natin, umiwas tayo sa pagkain, mga minamahal ko, na makasasama sa ating pong katawan. At isinama po rito yung blood, yung dugo, mga minamahal. Amen. At sabi dito, mga minamahal, from which if you keep yourself, sabi rito, ye shall do well. Kung gagawin nyo to, minamahal, makakabuti sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo. Amen po ba? Say praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat po ang anak ng Diyos ay biglang muling tumayo, mga mahal. Tayo ay umawit tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Pasalamatan natin ang dakilang Diyos at awitin natin, mga mahal, ang isang magandang masiglang awitin. Amen. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa at na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay na kay Jesus, laging sama-sama. Lahat tayo. Napakaligaya at kahanga-hanga, nagbabatian, di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap bumawi, kay sarap magmuli sa Diyos nating nagmahal. Inilugan tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Kahit magkaligaya at mahalahala, tayo'y nagmamayan. Hindi nag-iigitan, iwasan ang tabuan, kundi laging mamahalan. Kahit masarap magmuli, kahit sarap bumawi, sa Diyos nating nagmahal. Inilugan tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo magkaisa. May mabuti mangyayari, darating magpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah. I-bless God sa mga minamahal, sama-sama tayo magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos, ating po sa mga kabataan na pamilya sa Children's Choir. Tayo po magpuri, i-bless God.